Susan, matapos lang ng halos 30 minutong pagdinig, ay inaprubahan na ng House Committee on Justice ang substitute bill na nagbababa ng edad ng criminal responsibility. Mula 15 taong gulang, ginawa itong 9 na taong gulang. Ibig sabihin, maaari nang i-prosecute ang mga edad 9 hanggang 17 kahit menor de edad, basta't merong discernment o alam ang ginagawa. Ang mga mas bata sa 9 years old ay exempted sa criminal responsibility pero sasailalim sa intervention program. Nagkalituhan pa sa pagdinig dahil ang pagkakaintindi ng ilang mambabatas, nagmosyon si Capiz Representative Ferdinand Castro para simulan na ang botohan sa substitute bill. Pero yun pala, nagmosyon siya para aprubahan na ang panukalang batas. Dahil dito, hindi nakaboto ng no si Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun at naipasa na nga sa committee level ang substitute bill. Sabi ni Justice Committee Chairman Oriental Mindoro Representative Doyle Liachon, hindi nila intensyong lokohin ang mga kapwa mambabatas. Napatunayan daw ng mga datos mula sa PNP na hindi epektibo ang Republic Act 9344 na nagtatakda ng criminal liability sa edad na 15 dahil nagagamit ng mga sindikato ang mga bata. Wala rin daw kulong sa ilalim ng kanilang panukalang batas. Ang mga batang gagawa ng krimen ay dadalhin sa mga bahay pag-asa na child caring institution. Kapag napatunayang hindi naman banta sa lipunan ng bata, kahit pa dinidinig ang kanyang kaso, ibabalik siya sa kanyang pamilya. Kung mapatunayang guilty, dadalhin siya sa Agricultural Camp Training Centers na pamamahalaan ng Bureau of Corrections at TESDA. Pagtuntong niya ng 25 taong gulang, palalayain na siya kahit hindi pa natatapos ang kanyang sentensya. Ito ay para raw magkaroon siya ng pagkakataon sa ikalawang buhay. Hindi imbitado sa pagdinig ang mga children's rights group pero dumating sila para kontrahin ang pagpapasa sa substitute bill. Sabi ni Rom Dongueto, convener ng Child Rights Network, ang mga edad 8 pababa naman ang gagamitin ng mga sindikato para sa kanilang krimen. Hahabulin din daw ba sila at ipakukulong ng mga mambabatas? Kaduda-duda rin daw ang sinasabing datos mula sa PNP. Sa pag-iikot nila sa bansa, nakita raw nilang nakahalo sa mga ordinaryong kriminal ang mga minor de edad. Kaya hindi matitiyak ni Liachon ang kaligtasan ng mga bata. Ang dapat daw gawin ay ipatupad ng maayos ang Juvenile Justice Welfare Act. Dumalo sa pagdinig si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo na nagpahayag ng suporta sa isinusulong na panukalang batas ng Malacanang. Bago ang pagdinig, pinulong muna niya ang mga miyembro ng komite sa isang executive session. Sabi ni Liachon, pinag-usapan lang doon ang mga detalye ng panukalang batas. Susan? Victoria, anong naging dahilan bakit hindi naimbitahan? Halimbawa, itong siyempre, mga interesadong grupo gaya ng Children's Rights Group. Ano yung dahilan bakit hindi sila pina-invite o inimbita dyan sa naturang pagdinig? Walang formal invite, Susan, pero kanina ay pinayagan naman silang makapasok doon sa kwarto kung saan nangyari yung pagdinig. Ang paliwanag sa atin ng mga grupo ay ang intensyon lang talaga ng mga mababatas ay tapusin na yung botohan sa committee level. Kaya hindi na rin sila tinatawag para maging mga resource person. Susan? At siyempre aware din naman sila na may mga grupo talaga na tumututol dito sa pagpapababa ng mga edad para magkaroon ng criminal liability ang isang bata. Yes, Susan. Batid naman nila yan. At kanina nga, inisa-isa rin ni Congressman Liachon yung mga grupo na nagpahayag na ng kanilang pagtutol gaya nila mga ng UNICEF at maging ng simbahan. Pero ang ilang beses din niyang sinabi ay hindi nila intensyon na gipitin o lalong pahirapan yung mga bata, kundi ayon na rin daw sa konstitusyon ay sinusunod lamang nila yung kanilang tungkulin na bilang mga mambabatas at representante ng Estado ay tulungan sila na protektahan yung mga bata at bigyan sila ng mas mabuting kinabukasan at naiisip nga nila ay na magiging deterrent itong panukalang batas na ito kapag naging batas na hindi na magagamit ng mga sindikato itong mga batang ito. Susan. Okay, maraming salamat, Victoria Tulad.